Magandang umaga po. Ako po si Rona Lindinio Sanchez. 41 years old, nakatira po ako dito sa Barangay Alas Asin, Maribeles, Bataan. Nagkaroon po ako ng ovarian cyst way back 2015 hanggang 2017. Noong 2015 po, nagkaroon po ako ng abnormal bleeding. Tapos po yung matinding pananakit po ng puson at tiyan na umaabot na po hanggang sikmura. Yun po yung pain na hindi po normal kasi di ba po ang mga babae naman nagkakaroon ng talagang pain kapag nagkakaroon ng buwan ng dalaw. Yung pain po na naranasan ko that time, hindi po siya talaga kayang tiisin ng yun po yung time na pagkahihiga ka, tatayo ka, sumasakit na po. Yung paglakad mo po, hindi ka na po makadiretso ng lakad. Matiisin nga po kasi talaga ako, tiniis ko pa rin po siya hanggat kaya ko. Hanggang umabot po dun sa time po na hindi ko na po kinaya. Napansin na lang po ng pamilya ko na yun naman, sumusuka na po ako. Tapos hindi na rin po ako nakakapasok sa trabaho. Kahit po sa eskwelahan, kasi teacher na po ako that time eh. Pag pumapasok po ako, hindi ko na po natatapos yung klase ko. Mapapansin po ng mga bata ko, yuyok-yuk na ako sa table. Tapos po magsusuka. Nung talaga pong matindi na po yung sakit, tapos po pinapagalitan na rin po ako ng family ko na matigas nga po kasi ulo ko. Yan, magpa-check up na. Sila na po yung sumama sa akin magpa-check up. Ang sabi po agad sa akin kasi nung doktor, kasi po malaki na po siya, that time 7 cm. 5 to 7 cm po. Sabi kasi left and right ovary ko po meron na po eh. Yan, yung para pong yung left ovary ko parang 5 cm, tapos po yung right ovary ko parang 6 to 7 cm, ganun po yung sinabi ng doktor that time. Po nagkakaroon po ng buwa ng dalaw, yung regular daw pong regular, inilalabas. Kaya lang po, ang nangyayari po sa case ko that time po, meron daw pong pagdurugo sa loob na yung part daw po ng ovaries ko nagre-regla rin, na hindi po siya lumalabas. Yun po yung namumuong bukol. Kaya po, tuwing magkakaroon ng buwa ng dalaw, lumalaki daw po lalo yung bukol. Ang sabi po sa akin, operation na po. Kaya lang po, sabi ko noon, wala po akong pera. Kasi po pag operasyon po, napakalaki po ng pera kailangan natin. Hindi po ako nagpa-opera that time. Kasi nga po, di ba sabi ko nga po, wala pong pera. Tsaka po, takot po talaga ako. Takot po ako magpa-opera. Wala po ako naisip na solusyon po noon eh. Talaga po nagpapanata lang po ako, nanalangin. Kumbaga po pinagpasa Diyos ko na po lahat. Tapos po hanggang sa isang araw po nanonood po ako ng TV. May mga commercial po. Napanood ko po yung commercial about King Herbal. Tapos po napanood ko po yung mga testimonies ng mga gumagamit. Yun po sabi ko, bakit hindi ko itry? Yan po, doon po ako nagsimulang mag-try. Nag-search po ako kung saan po makakabili. Nung nakaka 2 weeks na po akong umiinom, doon ko po napansin na nababawasan po yung pain. Tapos po yung paglakad ko po, nakadiretso na po ako ng tayo. Saka nakakahiga na rin po ako ng maayos kapag natutulog. After 1 month ko pong umiinom, nagpa-ultrasound na po ulit ako. Doon po na-trace na from 7 cm po naging 5. Tumiit po. Tinanong po ng doktor ko, anong ininom mo? Sabi ko, herbal po. Pero hindi naman po tinanong ko anong klaseng herbal. Tinanong lang po ako, sabi ko, umiinom po ako ng herbal. Hindi naman po tinutulan ng doktor ko. Sabi niya, kung ano yung nakabuti sa'yo, sige, tuloy mo lang. Dinire-diretso po yung pag-inom kasi nga po, maganda po yung naging resulta. Hanggang sa sumunod po ng pa-ultrasound ulit ako, lumiit na naman po siya. Para naging 3 cm na lang po siya. Noong 2017 po talaga po, dineclare po ng doktor ko, clear po siya. Ayun nga po, dahil nga po dineclare ng doktor ko na magaling na po, na clear na. Siyempre po, mentality po natin, kapag magaling ka na, stop po ang gamot. Di ba po? Hininto ko po siya. Di na po ako uminom mula 2017 hanggang 2022. Kasi nga po, kampante na po ako, magaling na po ako. Hindi naman po ako na-advise na may tendency po pala siyang bumalik. Nagkaroon na po ulit ng pain. Yun pong pain na paunti-unti siya, una po kaya mo lang tiisin. Hanggang po sa patindi na po siya ng patindi. Pero ito pong 2022, matindi po siya kasi bukod po sa matindi po yung pain, yung bleeding po, malakas po, mas severe po siya. Nagpatingin po ulit ako sa doktor. Nung nagpa-ultrasound po ako, na-trace po na bumalik po yung bukol ko. Ito lang pong May 2023. Nagkaroon na po siya ng matindi na po talagang pain na hindi ko na po matiis.
Yun po, nagpunta na po ulit ako ng doktor, bumalik po ako, nakita po na umabot na po siya ng almost 10 cm, mas lumaki po siya. Kaya po, sabi po ng doktor, wala na pong option, operation na po. Kasi may tendency na po siya, anytime po pwede na po siyang sumabog. Successful naman po yung operation, kaya lang po siyempre, yun nga po, napagastos. Saka po masakit sa katawan. Pero okay naman po yung operation. Kaya lang po, ang kagandahan po that time, sinabihan po ako ng OB ko na huwag makampante kasi pwede pa po siyang bumalik. Nung sinabi po yun, bumalik po sa isip ko yung King's Herbal Plus po na bakit hindi ko po ibalik. Kasi po yun nagpagaling sa akin noong 2015. Hindi yun po, naghanap po ako kung sino po yung mga supplier. Na pasalamat naman po ako, meron po dito sa Maribeles, Mountain View nga po. Ang sabi po kasi ng doktor, hindi na babalik sa mattress, pero pwede bumalik sa ibang parts ng katawan mo. Kaya po yun, siyempre po, natatakot na po ako siyang bumalik. Yun po, tinry ko po uling gamitin yung King's Herbal Plus para po makampante po ako na kahit na operahan ka na po, meron ka pong panlaban sa panibago o sakali pang magkakaroon ka po ng karamdaman. Napakalaking tulong po sa akin nung muling pag-inom ng King's Herbal Plus. Yung pain, yung operasyon po, di ba po, after operation, masakit. Pero po ako wala po. Wala pong nung simula po kung uminom ng King's Herbal Plus, nagkaroon po ng malaking pagbabago sa aking katawan. At inirekomenda ko po sa lahat na pwede nyo rin po itong subukan tulad po ng ginawa ko po. Na ginawa ko noong 2017 at ngayon po nagbabalik ako 2022 hanggang sa kasalukuyan. Salamat po sa King's Herbal Plus. Natulungan nyo po akong gumaling sa aking karamdaman. King's Herbal Plus is available at the following branches and satellite offices. King's Empire Central Office, SSY Building, Kilometer 72, MacArthur Highway, Barangay San Isidro, San Fernando City, Pampanga. Quezon City Satellite Office, number 603 RNJ Building, Quirino Highway, Bagbag, Novaliches, Quezon City, beside LBC Bagbag Branch. Rojas City Capiz Satellite Office, Josefina Building, 2018-1899 Magallanes Street, Rojas City, beside Gophers Bar. Cagayan de Oro City Satellite Office, Barangay 11 Capistrano Street, Cagayan de Oro City, in front of Sabor Market. Cabanatuan City Branch, Twin Commercial and Dormitory Building, Maharlika Highway, Bitas, Cabanatuan City, in front of Midway College. San Jose City, Nueva Ecija Branch, Maharlika Highway, Zone 11, Abar First, San Jose City, Nueva Ecija, near Floor Center and BFP Building. Tarlac City Branch, ANPN Building, MacArthur Highway, San Roque, Tarlac City, near SM City Tarlac. Hermosa Branch, RT Estanislao Palihan, Hermosa, Bataan, near in Nissan Bataan and Dinalopihan Exit. Iba Branch, Rizal Street, Zone 1, Iba, Zambales, near Iba Municipal Hall. Isabela Branch, number 285 Panganiban Street, Purok 2, Centro E, Santiago City, Isabela, in front of EBC Clinical Laboratory. Calapan City Branch, Unit 3 Basa Building, Uteri Street, corner Infantado Street, Calapan City, Oriental, Mindoro, near Divine College. And to all our authorized distributors and dealers nationwide.